Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid.
Diyos, narito na po ang iyong mga anak mo laging nasasabi sa mga pagsamba na kahit hindi nakakapasok sa loob ng gusaling sambahan, ngunit lagi ka naming nakakapiling, laging nararanasan ang banal mong espiritu. Salamat po. Salamat ng marami, Ama. Meron kaming ganitong mga pagsamba sa tulong ng teknolohiya na pag-iisa namin ang aming mga damdamin. Nasitipon namin ang aming mga sarili na parang nasa isang dako para ikaw ay aming sambahin. Palibasa hindi namin maaaring talikuran ang napakahalagang tungkuling ito. Itong dahilan ng pagkakalagay mo sa amin sa loob ng iyong iglesia. Sa amin mo ibinigay ang tunay at karapatan sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Salamat po ng napakarami. Sa panahong ito ng mahigpit na pagsubok ng pananampalataya, ay lalo naming nakita ang maraming gawa ng iyong kamay. At sa ganito naming mga pagsamba, lalo mong pinatotohanan ang iyong presensya ay laging nasa amin pagtitipon. Binibigyan mo kaming lagi ng kalakasan. Inaaliw mo kami sa aming mga kalumbay. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pagliligtas. Nagdaranas man ang mundong ito ng krisis. Hindi mo kami pinababayaan. Hayag na hayag kami ang mga lalingkod mo sa mga huling araw. Pinangakuan mong hindi mo pababayaan. Salamat ng marami, Ama, sa pagtitiyaga mo sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Nananatili mong nagliliwanag sa puso namin ang iyong mga aral. Salamat po sa pagkakataong laging ibinibigay mo sa amin. Wala kang itatakwil sa amin, o aming Ama. Lahat kaming humaharap sa iyo ngayon sa pagsambay. Tanggapin mo. Tanggapin mo ang aming mga pagluwalhati sa iyo. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Mahirap mabuhay sa daigdig. Lalo sa panahong ito, halos hindi makayanan ang bigat ng mga pagsubok. Salamat po, Panginoon. Lagi mo kaming inaaliw. Binibigyan mo kami lagi ng inspirasyon. Pinagliliwanag mo sa puso namin ang iyong pangapangako na nagsisilbing kalakasan namin. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka, muli kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ang aming mga kaluluwa. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, kahabagan mo po sana ang mga aral mo na aming maririnig
patuloy na sampalatayanan at ibuhay namin. Maging matibay na saligan ng aming pananampalataya para lalo kaming magpatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Pamalagiin mo kaming nakaugnay na matibay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Maawa ka po, tulungan kaming manghawak na matibay sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Huwag masayang ang kanilang pagpapagal para sa amin. Yayamang ginugunita namin ang anibersaryo ng kanilang kamatayan. Maging makabuluhan nawa ang paggunita namin sa pamamagitan po ng matatag na paninindigan sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mong aming mga panalangin. Muli mong binasbasa ng iyong mga anak at ikaw ang lagi naming kasama sa buong panahon ng aming pagtitipon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ngayon ay Abril 12. Anibersaryo po ng kamatayan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, si kapatid na Felix Manalo. Ika-63 taong kaarawan ng kanilang kamatayan. Bilang pagunita po sa anibersaryo ng kanilang kamatayan, papaksain po natin ang napakahalagang aral. Halagang aral sapagkat ito po ang matibay na saligan ng ating pananampalataya, pananalig. Na ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan ay pinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Siyang tunay na iglesyang siya. Ito ang iglesyang natawag din ng Biblia na Israel. Hindi sa laman, kundi Israel sa pangako. Lubos nating sinasampalatayanan ng katotohanan, mga kapatid, na itinuturo ng mga hula ng propetang si Isaias na tumutukoy sa pagbago ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Na ang isa po rito ay ang Isaiah 43:5 hanggang 7. Ito po ang katunayang ang gawain ito na ating kinabibilangan ay sa Diyos. Subalit, hindi po ito matanggap ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ayon po sa kanila, ang nabanggit na hula ay hindi daw tumutukoy sa Iglesia ni Cristo, kundi sa Israel, na siyang unang bayan ng Diyos noon. Sapagkat ang mga pangyayaring binanggit sa mga talata ay naganap sa panahon ng matandang Israel. Mahalaga po na ito'y ating paksain sa pagsambang ito. Alamin po natin kung bakit sila nagkamali sa pagkaunawa sa ibang mga pahayag ni Propeta Isaias na di umano ay tumutukoy pa rin sa Israel. Ngunit sa katotohanan ay sa Iglesia ni Cristo na po ito tumutukoy. Bakit po may mga hula sa aklat ni Isaias na tila tumutukoy sa matandang Israel? Ngunit ang katuparan ay sa panahong Kristiyano. Ayon po sa isang dalubhasa ng Biblia, sa kanyang aklat na Christian Workers Commentary on the Whole Bible, ang nakasulat na hula ay mayroong dalawang misyon o layon. Written prophecy, therefore, had a twofold mission. Ano-ano daw po yun? Sabi niya,
One for the immediate present and the other, the remote future. Kapatid, ang nakasulat na hula ay mayroong dalawang katuparan. Una ay ang katuparan sa kasalukuyan. Yun yung sinasabi, immediate present. At ikalawa ay ang katuparan sa malayong hinaharap, remote future. Alin po ang tinutukoy sa hula na kasalukuyan at malayong hinaharap na dalawang katuparan ng hula. Ayon sa isang aklat na Prophecy Interpreted throughout the Old Testament, it is Israel that is called and separated to be the people of God. It was to Israel that God said, "You shall be my own possession." Then, Christ comes. And with his coming, all these things that are said of Israel, pansinin nyo, are transferred to the New Testament people of God. The Church of Christ. Kaya may mga hula patungkol sa Israel na sinalita noon ng mga propeta na nang dumating ang panahon Kristiyano ay nailipat sa Iglesia ni Kristo. Sa mga kapatid, ang tinutukoy sa hula na kasalukuyang katuparan ay ang matandang Israel sa laman. At ang tinutukoy naman na malayong hinahanap, remote future, na katuparan ay ang Iglesia ni Kristo na tinatawag na Israel sa pangako. Ang mga kaibayo po natin sa pananampalataya na hindi nagtataglay ng ganitong kaalaman ay hindi po sumasang-ayon sa katotohanan ito. Na may mga hula ni Propeta Isaias na tumutukoy sa Iglesia ni Kristo. Ito ay sapagkat akala nila lahat ng pahayag ni Isaias ay tumutukoy lamang sa Israel. Hindi. Talaga bang may mga bahagi sa aklat ni Isaias na bumabanggit sa Israel na nakaugnay sa Iglesia? Opo, meron po. Sa aklat na Half Hours with Isaiah, ay malinaw na sinasabi ang ganito. The principles stated above guide us to the conclusion that this portion of Isaiah, like many others, had a first fulfillment in the deliverance of the Jews from Babylon by Cyrus. And a second fulfillment. Infinitely more glorious in the gospel of Christ. Alin daw ang ikalawang katuparan, second fulfillment? Ang sabi, the return of the people from Babylon is closely connected with the renewal of the church. Kita nyo, mga kapatid? Sa makatwid, ang immediate present na katuparan ay ang paglabas ng mga Hudyo sa pagkaalipin sa Babylonia sa tulong ni Ciro ng Persia. At ang remote future na katuparan ay ang renewal o reformasyon ng Iglesia. Alin ang tinutukoy na renewal ng Iglesia na may kaugnayan sa hula patungkol sa paglabas ng Israel sa Babylonia? Ano ba ang kahulugan ng renewal? Ayon po sa Webster's Third New International Dictionary, ang kahulugan ng renew ay to restore to existence, re-establish, itayong muli, itatag na muli, recreate, rebuild. Kumakatwid, ang renewal of the church na binabanggit sa hula ay tumutukoy sa re-establishment o muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo. Bakit natin, mga kapatid, bakit po natin ginagamit ang mga aklat referensya na ating binasa? Sunod-sunod yun, mga aklat referensya ng mga kaibayo ng ating pananampalataya. Ginamit natin ang mga pahayag ng mga aklat referensya
hindi para gamitin natin saligan ng pananampalataya, kundi upang patunayan na kahit ang ibang nagsipag-aral ng Biblia ay naniniwalang may mga pahayag sa aklat ni Isaias patungkol sa Israel na nang dumating ang panahon ay tumutukoy na sa muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo. Ang halimbawa nga po nito ay ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkaalipin sa Babylonia na tumutukoy din sa muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo. Mamaya po liliwanag sa atin yan. Ano ang katunayan sa Biblia na ang nangyari sa Israel sa simula ay nakaugnay sa mga kaganapan sa panahong Kristiyano? Ano ba ang kaugnayan ng mga nangyari sa Israel sa nakaraan? Ano kaugnayan ito sa mga kaganapan sa panahong Kristiyano? Sa Hebreo 10:1, ayon sa Biblia, ang kautusan ni Moises sa panahon ng Israel ay isang anino ng mabubuting bagay na darating. Kailan ang tinutukoy na panahon na darating? Sa Hebreo 9:11, 13 hanggang 14, sabi ng Biblia, pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating. Sa mga katwid, kailan yan, mga kapatid? Panahon ni Kristo, panahong Kristiyano. Yan ang ating panahon. Sa ating panahon. Ano ang isang halimbawa ng kautusan ni Moises sa panahon ng Israel? Na anino ng mabuting bagay sa darating, ng tinutukoy na darating na panahon, yung panahon natin ngayon, panahon Kristiyano. Ano halimbawa? Hindi tayo lalayo. Kaya merong talatang 13. Ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Ito ang kautusan sa panahon ng Israel. Paano ito naging anino ng mabuting bagay sa panahong Kristiyano? Yun naman ang talatang 14. Ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay. Ito naman ang kautusan sa panahong Kristiyano. Sa makatwid, sa panahong Kristiyano, pumayag si Kristo na mamatay upang ang kanyang mahalagang dugo ang tumubos, ang maglinis at maging kapatawaran ng mga taong nasa loob ng kanyang iglesia. Ito po ang tinutukoy na mabuting bagay na darating at ang paglilinis at pagpapatawad sa mga Israelita sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga baka ang nagsisilbing anino. Hindi ba't ang Israel ang unang bayan ng Diyos? Bakit isinugo ng Diyos si Kristo upang itatag ang iglesia ni Kristo at maging bayan niya? Ano ba ang nangyari sa Israel? Sa Daniel 9:11, buong Israel ay sumalagsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimay ng iyong tinig, kaya't ang sumpa ay nabuo sa amin. Ano ang naging hatol ng Diyos noon? Pagkatapos ng Israel ay tumalikod, Isaiah 43:18 hanggang 19, sabi ng Diyos, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Huwag nang alalahanin ng matandang Israel. O bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ba, may bagong Israel. Huwag nang alalahanin yung dati. Yun yung matandang Israel. Wala na yun. Natalikod na yun. Pero sabi ng Diyos, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ito na, may bagong Israel. Ang pahayag na ito ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaiah ay isa lamang sa maraming hula ng Biblia na tumutukoy sa pagbubukod ng mga tao ng Diyos sa panahong Kristiyano, ang Iglesia ni Kristo na tinatawag na Iglesia na Israel sa pangako, hindi sa laman. Ano katunayan, mga kapatid?
ano ang katibayan ng anino ng pagbubukod sa Iglesia ni Cristo ay nabanggit na sa mga hula ni Isaiah. Ipinahayag na ito ng Diyos noon pa eh. Sa Isaiah 61, yung pagtatatag ni Cristo ng Iglesia, ipinahayag na ng Diyos noon pa sa Isaiah. Yan ang katunayan na ang kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating sa darating sa ating panahon. Yung nangyari noon sa Israel, natutupad din sa Israel sa pangako sa ating panahon sa Iglesia ni Cristo. Ano nga ang katunayan? Ipinahayag na ito ng Diyos sa Isaiah 60:21. Ano sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Sila'y mangagmamana ng lupain magpakailanman. Ito na, ang sanga ng aking pananim. Ang Diyos mismo nagsasabi, aking, sa kanya yan. Ang sanga ng aking pananim. Ang gawa ng aking mga kamay. Gawa ng kamay ng Diyos eh. Sabi ng Diyos kanina, huwag na ninyong alalahanin yung dati. Ako'y gagawa ng bagong bagay. Merong bago. Ano sabi ng Diyos? Ang sanga ng aking pananim. Ang gawa ng aking mga kamay upang ako'y luwalhati. Ang tinutukoy ba rito ng Diyos ay ang matandang Israel sa laman? Hindi. Ang matandang Israel ay malao ng nasa likod. At sinakwil ng Diyos nang ipahayag niya ang hulang ito. Sino tinutukoy ng Diyos? Sa hula niya, sa Isaiah 60:21, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking kamay. Dineklara yan ng Panginoon Jesucristo. Sa Juan 15:1, ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ang sanga ng aking, yung sinabi ng Diyos, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay upang ako'y luwalhatiin. Sino sila? Si Kristo ang sumagot. Ipinaliwanag ni Kristo yan. Sa Juan 15:1, ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang magsasaka. Ang sabi ng Diyos, ang sanga ng aking pananim. Pananim ng Diyos. Di ang Diyos ang magsasaka. Alin yan? Ang sabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. Siya ang tinutukoy ng Diyos. Pero hindi lang puno. May kasama, mga sanga. Ang ama ang magsasaka. Ano katunayan may kasamang mga sanga? Sapagkat sinabi ng Diyos kanina, ang sanga ng aking pananim. Meron nga bang sanga? Sa Juan 15:5 at 16, sino rin sila? Ang sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Kita nyo na. Sabi ng Diyos ang sanga ng aking pananim. Ang sabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Pero hindi siya nagsiisa. Ang puno ay may sanga. Kayo ang mga sanga. Sino? Sino tinutukoy ni Kristo? Ang sabi niya sa talatang 16, kayo'y hinihiram ko at akin kayong inihalal. Sino bang kinikilala ni Kristo na kanyang mga hiniram? Sino ang kinikilala ni Kristo na kanya? Mateo 16:18, ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang kanya. Yung kanyang iglesia. Sinabi niya, aking iglesia. At ang pintuan ng Hades o yung kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ano pangalan ng iglesia kay Kristo? Paano ito tinawag ng mga apostol? Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo sapagkat kay Kristo yung iglesia yon. Sinabi ni Kristo, aking iglesia, kasi kay Kristo yon. Pero nang tawagin ng ibang tao, como kay Kristo, iglesia ni Kristo. Pagkaswit kung paanong hinulaan ni Propeta Isaiah ang pagsusugo ng Diyos kay Kristo, ay hinulaan din niya ang pagtatatag ni Kristo ng kanyang iglesia. Ang pahayag ng Diyos sa Isaiah 60:21, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin, ay nagsisilbing anino
ng pagtatatag ni Kristo ng Iglesia. Ito po ang matibay na katunayan. Ipinagpauna na ng Diyos noon pa sa aklat ni Isaias ang pagbangon ng Iglesia ni Kristo sa panahong Kristiyano. Ano pa ang inulaan ni Isaias? Patungkol sa Israel na natupad din sa Iglesyang itinayo ni Kristo. Isaias 39:6, sinabi ng Diyos, ang mga kaarawan ay dumarating na ang lahat na nasa iyong bahay ng Israel at ang mga tinangkilik ng iyong mga magulang hanggang sa kaarawang ito dadalhin sa Babylonia. Ang tinutukoy dito ng Diyos ay ang pagdadalang bihag sa Babylonia ng Israel. Di ba sa tala ng kasaysayan ng Israel, mayroong panahon na ang Israel ay dinalang bihag sa Babylonia. Pero sa tala din ng Biblia, dumating din ang panahon na ang Israel ay nagunita ng Diyos paglipas ng mahabang panahon at inilabas sila mula sa pagkaalipin sa Babylonia. Pamamagitan ni Haring Ciro ng Persia, sapagkat ang Babylonia noon ay nasakop ng imperyo ni Ciro, imperyo ng Persia, na sa panahon ngayon tinatawag na Iran. Paano ito nangyari? Ano nangyari sa Babylonia ayon sa aklat ni Propeta Isaias? Isaias 21:9, ang sabi ng Biblia, Babylonia ay nabagsak. Nabagsak at lahat na larawang inaliwan na kanyang mga Diyos ay nangabagsak sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel ay nakalabas sa pagkaalipin sa Babylonia. Sabi nga kanina, ang Babylonia ay nasakop, tinalo ng Persia, imperyo ng Persia. Tinalo sa digmaan, kaya nasakop. Kaya sa panahon ni Ciro, binigyan niya ng pagkakataon mga Israelita na makabalik sa kanilang bayan. At binigyan sila ng kalayaan na ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanilang Diyos. Kasi magkaiba ang Diyos na kanilang kinikilala. Ngayon, ang hula po ba ni Isaias patungkol sa paglabas ng Israel sa Babylonia ay natupad lamang sa matandang Israel sa laman? Hindi! Sabi nga kanina, mga kapatid, sa pagsisimula, may dalawang katuparan ang hula ni Isaias. Immediate present, yun yung sa matandang Israel. At sa remote future, sa malayong hinaharap. Yun sa Israel, sa pangako, sa Iglesia ni Cristo. Ayon pa rin sa aklat ni Isaias. Meron bang mga tao sa panahong Kristiyano na inutusan din ng Diyos na lumabas sa Babylonia? Isaias 48:20. Meron. Maliwanag ang pahayag ng Diyos sa hula. Kayo'y magsilabas sa Babylonia. Oh. Itanyag ninyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin, tinubos ng Panginoon ang Hakob na kanyang lingkod. Ang tinutukoy dito yung na-Hakob Hindi na ang Hakob sa laman. Matagal nang patay ang Hakob na tinawag na Israel, na pinagmulan ng 12 angkan ng Israel. Sapagkat si Jacob ang tinawag na Israel. Sa kanya nagsimula ang mga Israelita. Pero meron bagong Israel. Israel sa pangako. Di na ang matandang Israel ang tinutukoy, mga kapatid. Inuulit ko. Laon ng nasa likod ng Israel nang ipahayag ito ng Diyos. Sino ang inuutosan ng Diyos sa hulang ito na lumabas sa Babylonia? Ayon kay Isaias, ang mga taga-wakas ng lupa. Yung mga panahong Kristiyano na ito, di ba, mga kapatid? Pag narinig natin yung mga wakas ng lupa, alam natin, yan ay panahon. At ang panahon yan ay tumutukoy sa panahong malapit na ang wakas. Tinatawag din na mga huling araw na ito. Yan ang ating panahon. So, makatid, tayo na ang binabanggit dito ng hula.
Mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Ano rin ang utos sa atin ng Diyos? Ang sabi, kayo magsilabas sa Babylonia. Kung hindi na ang matandang Israel ang tinutukoy sa ulang ito ni Isaiah. Kaya hindi na rin ang matandang Babylonia ang tinutukoy dito. Di ba? Alin ang tinutukoy na Babylonia sa hula? Sa Isaiah 48:20. Kasi yung matandang Israel, yung Israel sa laman. Doon pinalabas sila sa Babylonia. Yun ang matandang Babylonia, nakaharian. Na ngayon ay wala na. Mayroong bagong Israel. Israel sa pangako. Meron ding bagong Babylonia. Ang sabi sa Isaiah 48, kayo magsilabas sa Babylonia. Bago rin ito. Alin ang tinutukoy na Babylonia? Sa hula sa Isaiah 48:20. Na doon pinalalabas ng Diyos ang mga tagawakas ng lupa o sa panahong Kristiyano. Apokalipsis 18:2-4. Ang sabi naman, naguho ang dakilang Babylonia. Merong Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. At kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ano ang utos ng Diyos sa mga lingkod niya? Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Pansinin nyo, sabi ng Diyos, bayan ko, bayan ito ng Diyos, pinalalabas niya sa Babylonia. Upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. At huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga sala. Tiyak na hindi na ang matandang Babylonia. Tinutukoy dito. Sapagkat ang binasa natin ay Apokalipsis. Panahong Kristiyano na. Alin ang Babylonia sa panahong Kristiyano na naging tahanan ng mga demonyo? Ayon po sa paliwanag ng Biblia na the New Testament. Pansinin nyo, ang Bibliang ito, Official Catholic Edition. Sa footnote ng Apokalipsis 14:8. Ang binabanggit daw na Babylonia sa talatang ito ay Babylon. In Jewish and Christian circles, Babylon was a synonym for Rome. Aling iglesia ba ang nagtataglay ng pangalang Roma? Na sa hula ay tinatawag na Babylonia, na nagdalang bihag sa mga hinirang ng Diyos sa panahong Kristiyano. At tinutosang lumabas dito. Malinaw ang pahayag ng isang aklat Katoliko, the Council of Trent, made Roman part of the official title of the Church. The Council of the Vatican definitively, after a dispute to be discussed later, adopted as the name of the Church formula, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa makatwid, ang Babylonia na binabanggit sa hula sa Apokalipsis ay ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Dito pinalalabas ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Sabi ng Diyos sa Apokalipsis 18, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Bayan ko, bakit? Ano pagkakilala ng Diyos sa kanila? Sa mga tagawakas ng lupa na pinalalabas niya sa Iglesia Katolika sa pamamagitan ng sugo sa mga huling araw. Isaiah 43:5-6. Ang sabi ng Diyos sa sugo, kapatid na Felix Manalo, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Tatakot kasi noong isugo ng Diyos ang kapatid na Felix bilang tao na wala namang may pagmamalaki. Naroon ang takot, ang pangamba. Kaya sabi ng Diyos sa hula, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Hindi lahi sa laman. Lahi o bunga ng kanyang pangangaral. Ano pagkakilala ng Diyos sa kanila? Sa talatang 6. Ang sabi ng Diyos, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng kinikilala ng Diyos sa kanyang mga anak. Bayan niya eh. Kaya sabi ng Diyos,
magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Mga anak sila ng Diyos. Lahi ng sugo, lahi sa pangangaral. Bunga ng pangangaral ng sugo. Ang kapat ni Felix Manalo, alin yan? Ang Iglesia ni Cristo. Ating pinabibilang. Ano katunayang pinalalabas sila ng Diyos sa Babylonia o sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Isaiah 43, dinabasa natin, 5 hanggang 6, baba natin ang pagbasa sa talatang 8. Pinakikita namin sa inyo, mga kapatid. Ibalik mo nga yung 43, 5 hanggang 6. Isaiah 43, 5 hanggang 6. Halos karugtong lang. Dinampasan lang natin yung 7. Yung talatang 8, ano katunayang pinalalabas sila ng Diyos sa Babylonia? Iyong ilabas ang bulag na bayan. Pinalalabas sila na may mga mata at ang bingi may mga tainga. Sila ba'y literal na bulag? Kasi iyong labas ang bulag na bayan. Literal na bulag ba? Hindi. Ang bulag sa kanila ay ang kanilang isipan. Sapagat hindi nila nakita at naunawa ang kamalian ng kanilang mga aral at ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan. Pinalalabas ng Diyos tayo. Saan magmumula ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae na lalabas sa Iglesia Katolika? Balikan natin ng talatang 5, Isaiah 43:5. Sa Moffat Translation, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Far east, malayong silang. Aling bansa ang kinatuparan ng malayong silangan na dito magmumula ang mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Ang bansang Pilipinas. Ang nagpapatotoo po na ang Pilipinas, ang tinutukoy na malayong silangan ay paring Iswita. Paring Iswita. Na sumulat ng aklat na Asia and the Philippines. Ang sabi sa aklat na ito, it cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Dito nakatatag na mabuti, nakatatag na malalim ang Kristyanismo sa Pilipinas. Totoo naman yun Wala namang ibang bansa sa Far East na nakatatag na mabuti, na malalim ang Kristyanismo. Sa mga kapatid, ang hula ni Isaiah sa 48:20, kayo'y magsilabas sa Babylonia. Itanyag ninyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na naging bunga ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Manalo. Ang maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagmula o lumabas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito ay matibay na katunayan ng katuparan ng ula sa malayong inaharap at ang paglabas ng matandang Israel sa matandang Babylonia ay nagsisilbing anino. Bakit naman natin natitiyak na ang katuparan ng ula sa Isaiah 43:5 hanggang 6 ay ang muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa mga wakas ng lupa? Ano ang distinggidong pagkakakilanlan sa kanila na ibinigay ng hula? Kaya, meron tayong talatang 7. Kanina, di ba? Isaiah 43:5 hanggang 6. Nilampasan natin yung 7. Binasa natin yung 8. Para patunayan na pinalalabas sila ng Diyos, yung bulag na bayan sa Babylonia. Pero anong distinggidong pagkakakilanlan sa kanila? Yun yung 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Diyos, yung aking nilikha ay sa aking kalwalatiya. Yung aking inanyuhan, yung aking ginawa. Yung ginawa ng Diyos na bago. Kasi sabi ng Diyos kanina huwag nyo nang alalahanin yung dati. Yun yung matandang Israel. Meron ng bago. Meron ng Israel na bago. Israel sa pangako. Yun yung Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Gawa ng Diyos.
Yaon ang aking ginawa. Yaon ang aking inanyuan. Ang sabi ng Diyos, tinatawag sa aking pangalan. Hindi ito pwedeng angkinin ng sinuman. Hindi ito may pagpapanggap o may pagkakamali sapagkat may pagkakakilanlan. Alin ang pangalan ng Diyos na itatawag sa anak ng Diyos? Isaiah 43:5-6. Isaiah 62:2, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Bago gawa ng Diyos. Kaya bagong pangalan. Alin ang bagong pangalang itatawag sa kanila? Gawa 2:36, ang pangalang Kristo. Gaya ng sabi ng Biblia, makatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa Diyos. Yung pangalang Kristo, yun ang bagong pangalang itatawag sa kanila. Hindi na Israel sa laman. Tinatawag na Israel din sa pangako. Pero may pagkakakilanlan. Hindi may pagpapanggap. Kasi talagang tinukoy ng Diyos. May bagong pangalan. Pangalang Kristong itatawag sa kanila. Paano itatawag ang pangalang Kristo sa kanila? Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Mga kapatid, ang totoo, alam na natin yan. Sinasariwa lang natin itong leksyon ito. Napakasasad ng ating saligan, mga kapatid, na tayong mga kanig sa Iglesia ni Kristo sa huling araw na naging bunga ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Manalo. Tayo ay mga tunay na mga anak ng Diyos. Kinikilala tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Ang Diyos mismo ang nagpahayag, aking mga anak na lalaki at babae. Tayo ang bayan niya. Sinabi mismo ng Diyos, magsilabas kayo sa kanyang bayan ko. Bayan tayo ng Diyos. Sa atin ang karapatan sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Sa atin din ang matibay na pag-asa sa kaligtasan. Doon na lamang kailangan po natin gawin, mga kapatid. Panghawakan nating matibay ang ating kaalalan. Paano? Huwag nating bibitiwan ang mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo. Ano man ang ating maranasan pa sa buhay na ito. Kung nangyari man at nangyayari pa hanggang ngayon, ang pag-umang ng pagtalikod sa iglesia, gaya ng ipinagpauna ng kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi na ito tunay na iglesia sa Diyos. Sa panahong itinakda ng Diyos, ay itutuwid niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Kaya sa harap ng mga pagsubok, mga pag-uusig at mga panganib, mga kapatid, huwag nating isusuko ang pagsunod sa mga aral ng Diyos upang sa pagkabuhay na magmuli ay makita tayong muli ng sugo ang nakas ng kapatid na Eranio Manalo at sama-samang manahan sa bayang banal. Maawa sana ang Ama na muli ng basbasa ng bawat isa sa atin. Tumayo kayo, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muli mong sinariwa sa amin kung gaano kadakil ang biyayang tinamo namin nang kami tawagin mo sa paglilingkod sa loob ng iyong banal na iglesia. Ang iglesyang naging bunga ng pangangaral ng iyong sugo sa mga huling araw. Ang kapatid na Felix Manalo. Ginugunitan namin ngayon ang ika-63 taong anibersaryo ng kanilang kamatayan. Bagamat malaon na muna po silang pinapagpahinga, ngunit sa puso namin, namamalaging buhay ang kanilang kahalalan. Kaya kami may karapatan sa paglilingkod at pagsamba sa iyo dahil sa kanya. Dahil sa sugo, nakilala ka namin, Ama. Dahil kay kapatid na Felix Manalo, nasa amin ang matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat ng marami. Wala kaming maitutumpas
na anumang bagay sa mundong ito. Hindi namin kayang tumbasan ang kabutihan mo sa amin, kung paano mo kami pinahalagahan. At hanggang ngayon ay patuloy na ipinagmamalasakit. Salamat ng marami. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso. Pinangangako namin sa iyo bilang pagulita sa kaarawan ng kamatayan ng sugo. Hindi kami tatalikod sa paglilingkod sa iyo. Hindi namin iiwan ang iglesyang ito na aming kinabibilangan. Itong lagi naming ipagpapauna sa aming buhay. Nasadlak man kami sa mga pagturusa dahil sa paninindigan sa katwiran, dahil sa paninindigan sa pagsunod sa iyo, Ama. Pero hindi kami titigil, hindi kami ihiwalay, na sumasampalataya kaming matatag. Hanggang ngayon, mga iglesia ni Kristo kami, nananatili ang kaugnayan namin sa iyo. Sa panahon ito'y lalo naming nadama ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Lalo mo pinatunayan sa amin sa mga panahon ito na kami mga anak mo na iyong minamahal at pinagmamalasakit. Lalo naming nakita ang maraming himala sa buhay namin. Salamat po, dinampot mo kami. Itinakwil man kami ng maraming kapatid. Ngunit ikaw, Ama, hindi mo kami itinakwil. Ikaw ang nagbigay halaga sa amin. Dinampot mo kami para kami magpatuloy. At hanggang ngayon, narito kami. Nasa iyong harapan at sumasamba. Salamat sa iyong mga aral. Salamat sa liwanag ng iyong mga payo. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong lakas. Salamat sa iyong kaaliwan. Magpapatuloy kami sa pakikipagbaka. Iingatan namin ang pananampalatayang ito. Huwag mo lang kaming bababayaan, pati ng aming sambayan. Maawa ka, Ama. Ang mundo'y nakikita namin. Dinaranas ang sumpa mo. Maraming mga tao'y nangangamba. Nabubuhay sa takot. Naliligalig dahil sa maraming kapahamakan at matinding kahirapan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Maawa ka sa amin. Ano man ang mangyari sa buhay namin, manatili kaming matatag na sumusunod sa iyong mga aral. Sa iyo kami lagi magtiwala sa paraang lagi naming sundin kung ano ang iyong kalooban. Lagi naming isangguni sa iyo ang lahat-lahat ng bagay sa aming buhay. Ito rin sana ang magawa ng mga kabataan. Napakaraming pain ng dyablo. Lagi mong gawing matatag ang mga anak sa pagsunod sa iyong mga harap upang magkahiwalay man ang mga magulang at mga anak. Magkikitang muli sa araw ng pagkabuhay na maguli para sama-samang manirahan sa bayang banal na iyong ipinangako. Pagalingin mo po ang mga may sakit. Dalawin mo sila sa kanyang tahanan. Aplosin mo ang kanilang karamdamang taglay. Ang kapatid natin, bigyan mo pa ng ginawa ang mga nalalabing panahon ng kanyang buhay. Mga nagtatago pa hanggang ngayon dahil sa tindi ng pag-uusig. Gunitain mo sila ngayon, Ama. Huwag mo silang pababayaan. Patuloy na ingatan at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat ng mga kapatid namin, hanggang ngayon ay nasa kulungan. Tulungan mo pong dumating na ang araw na sila'y makalaya na at makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Pangunahan mo lagi ang aming mga puso para wala ng sinuman sa amin ang mahiwala sa tunay na pagliling.
Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo po ang aming mga panalangin. At muli mong binasbasan kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.